Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Napag-usapan po natin kahapon tungkol sa ano po mga dahilan ng stroke. Okay, ngayon po ay pag-usapan po natin kung ano pong dapat iwasan na magkaroon po tayo ng stroke. Siyempre, pag meron tayong mga sakit, yun po mga dahilan ng stroke, dapat po gamutin po natin kaagad, no? Okay, katulad ng high blood, okay, or hypertension. Siyempre, uminom po kayo ng gamot para sa high blood. Hindi po totoo na ang gamot sa high blood po ay nakakasira po sa kidneys, no? Okay, at marinig po ninyo na yung naninira ng mga gamot ng high blood na galing po sa doktor, okay, sila po ang nagpropromote ng mga hindi totoong gamot, no? Na tinatawag natin na supplement. Okay? At para sa akin po ay napakasama talaga po yan. Kasi po dahil po sa kanilang paninira sa mga gamot na nireseta na doktor, na yun pa naman ang mga tunay na gamot na naistudyuhan ng mga marurunong, no, na mga scientists at saka mga doctors, at talagang they were found to be effective and safe, no, sa mga kidneys, sa heart, etc. Okay, yun po ang dapat itigil nila, no? Huwag po nila sirain yung mga gamot ng mga doktor to the point na itigil ng mga pasyente. Tapos pag tinigil ng mga pasyente yung mga totoong gamot ng nagaling sa mga doktor, syempre napabayaan yung high blood, for example. Syempre patuloy ang pagsisira sa mga blood vessels ng mga pasyente, at syempre pag masira po yung blood vessel na nagdadala ng dugo paakyat sa utak, magkakaroon po ng stroke. Kung gusto po kayo mabenta yung mga supplement po ninyo, dapat sana huwag po niyo sirain yung mga gamot na nireseta ng mga doktor, na lalo pag hindi po totoo yung sinasabi po ninyo na nakakasira daw sa kidneys ang mga gamot galing sa doktor, kesyo daw ito po'y synthetic daw, kaya nakakasira daw. Ang sinasabi po nila, yung sa kanila, supplement, natural daw, kaya safe daw. Anong makukuha sa isang supplement na natural kuno at saka safe kuno, pero wala naman effect sa high blood? So ano nangyari sa mga pasyente na nakikinig sa inyo dahil naniniwala sila sa inyo dahil sa mga paninira ninyo, at tinigil nila yung mga totoong gamot na galing sa doktor na para talaga sa kanilang hypertension? Ano nangyari sa mga pasyente? Dahil sa paninira ninyo, tinigil nila yung gamot nila, at dahil tinigil nila yung gamot nila, nagkaka-stroke sila. Okay? Hindi ba po kayo nakukonsyensya? Kung gusto po ninyo mabenta yung supplement ninyo, maghanap na lang kayo ng ibang linya na hindi masira, okay, yung nireseta, no? Hindi yung sisirain ninyo pala yung mga gamot na reseta ng doktor. Okay? Pwede man isabay ang gamot sa doktor at saka yung supplement ninyo. Pero wag nang kayo magbitaw ng salita na wala naman pong katotohanan, lalo yung sinasabi ninyo na yung mga gamot ng doktor, synthetic, nakakasira sa kidneys. Wag naman kayo magbitaw ng mga salita ng ganyan. To the point na itutuloy nila yung gamot ninyo pero ititigil nila yung gamot sa mga doktor. Okay? At ano nangyari? Ayan. Stroke. Ang dami po tayong pasyente na
yun, matagal ko na hindi nakita at na balitaan ko lang or kaya tumawag ang sa ospital at na ICU daw, no? Okay? Pag tinanong ko itong mga pasyente, sinabi ko, bakit? Hindi ba kayo nag-inom ng gamot? Sabi nila, Dok, sorry ha, tinigil ko po yung gamot ninyo dahil uminom po ako ng supplement dahil natakot po ako kasi sabi ng nagbebenta ng supplement sa akin huwag ituloy yung gamot ng mga doktor kasi nakakasira daw sa mga kidneys. Ayan. So talagang para sa akin po, napakasama talaga ninyo. Sorry to say that, no? I'm just being honest and frank, no? Okay? Pwede kayong kumita, pero wag ninyo idaan sa mga kasinungalingan. Ayan. Para mabenta yung produkto po ninyo. So anyway, pag may diabetes naman po kayo, kailangan uminom po kayo ng gamot para sa diabetes. Okay? At syempre, kailangan mag-dieta po kayo. Lahat mga matatamis, itigil or kaya bawasan ninyo. Kadalasan sinasabi ko, kung ano po ininom ninyo ng juice at saka soft drinks noon, dahil wala pa po kayong diabetes, ngayon po bawasan mo ng kalahati para makatikim rin po kayo. Ang hirap kasi, nasa harap na ninyo itong mga juice at saka soft drinks. Yung mga kasama lang ninyo sa bahay makatikim, makainom, pero kayo po hindi. Yung pag-iirita ninyo, pwede rin makaakyat yung sugar ninyo dahil po hindi kayo makatikim pero yung makasama ninyo makatikim. Kawawa naman po kayo. So wag po tayo maging agresibo sa diet to the point na magkakaroon po ng anxiety or inis, no, na nagpapaakyat ng adrenaline. At ito po yung adrenaline, yun po ang magpapakakyat ng blood sugar level niyo. Because dahil sa adrenaline or epinephrine, okay, ito po yung nakakos ng glycogenolysis. Kumbaga, i-breakdown niya yung glycogen store sa liver at pag ma-breakdown ito po yung magiging glucose. Okay? Kaya po, huwag tayo magiging masyadong stricto sa diet. No? Okay? Pagdating ng mga high blood, syempre, bawasan po natin yung mga maaalat, no? Paggamit ng toyo, patis, no? Okay, mga junk food, iwasan po natin yan. Okay? So, pagdating po sa mataas ang cholesterol ninyo para maiwasan po tayo makaroon ng stroke, syempre, tigil na po natin yung mga matataba na binanggit ko na po nung isang araw. So, itutuloy po natin yung ating topic tungkol sa pag-iwas ng stroke bukas po. Maraming salamat po.